Ako si Althea, ang panganay na prinsesa ng kaharian ng Eteria. Sa likod ng mga palasyo at mga gintong dingding, may mga lihim na hindi ko inaasahan na magpapatunay sa aking tapang at talino. Sa una kong hakbang sa kwento, ang mga pangarap ko ay naglalayon sa kapayapaan at kasaganaan ng aming kaharian. Pero sa likod ng mga ngiti at pagkakaibigan, nararamdaman ko ang pagnanasa ng kapangyarihan na bumabalot sa paligid. Ang aking kapatid na si Selene, ang bunso sa aming pamilya, ay may kakaibang nangiti at simpleng mitiin. Ngunit sa likod ng kanyang inosenteng anyo, nararamdaman ko ang kanyang determinasyon na magtagumpay. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para sa mga tao ng Eteria na siya ring nag-uudyok sa kanyang hangarin na maging leader. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang kanyang mga tanong na tila may kahulugang mas malalim kaysa sa pangkaraniwan. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa hardin ng palasyo, narinig ko ang bulong ng hangin na tila isang babala. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit ang kanilang mga anino ay nagdadala ng malamlam na damdamin. Althea, biglang sabi ni Selene, ano ang gagawin mo kung ang trono ay nasa panganib? Ang tanong na iyon ay nag-iwan ng bakas ng pag-aalinlangan sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga bituin sa langit ay tila mga mata na nagmamasid sa aking bawat kilos. Naglalakad ako sa pasilyo ng palasyo. Pabalik-balik, iniisip ang aming pamilya at ang hinaharap na naghihintay sa amin. Narinig ko ang bulong ng mga tagapaglingkod, ang kanilang mga usapan tungkol sa mga pagbabago at pag-aaway sa kaharian. May isang bagay na hindi tama, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Nang sumunod na araw, nagising ako sa ingay ng mga kawal na nagmamadali sa palasyo. Ang mga tagapaglingkod ay nagdadala ng mga mensahe mula sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang pangalan ni Selene. Ang aking kapatid ay nasa gitna ng isang kontrobersya, isang lihim na hindi ko inaasahan na lalabas. Ang kanyang mga hakbang ay nagiging banta sa trono na aming pinangarap na protektahan. Sa oras na iyon, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa kaharian na aming minamahal. Ang mga pangarap at mithiin namin ay nagkakasalungatan at ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pag-aaway. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lihim na nagkukubli, isang lihim na magpapabago sa lahat ng bagay. Ang mga mata ni Selene ay tila puno ng lungkot at galit, habang ang mga kawal ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang plano. Ako, si Althea, ang panganay na prinsesa, ay kailangang pumili ang kapatid kong minamahal o ang kaharian na aking pinangarap na pamunuan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang matandang babae na lumitaw sa harap ng palasyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Althea, sabi niya, ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Pumili ka sapagkat ang iyong desisyon ang magtatakda ng kinabukasan ng Eteria. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bakas ng pag-aalinlangan at takot sa aking puso. Ano ang kanyang ibig sabihin? Ano ang lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang mga mata? Sa kanyang pag-alis, alam kong ang aming kapalaran ay hindi na magiging simple. Ako si Prinsesa Amara, ang panganay na prinsesa ng kaharian ng Lumina. Matapos ang mga pangyayari sa aming palasyo, kung saan nagkaroon ng alingasngas tungkol sa pagkasira ng koronang dapat sana'y ipapamana sa akin, unti-unting nabalot ang aking puso ng pagdududa at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko makakalimutan ang aking kapatid, si Prinsesa Lyra, ang bunso sa aming pamilya. Kami ay lumaki sa iisang palasyo, naglaro sa parehong hardin, at nangarap para sa kaharian na minahal namin. Ngunit sa paglipas ng panahon,
Ang mga pangarap na iyon ay tila naging isang bangungot na hindi ko maiwasang kaharapin. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa gilid ng lawa ng palasyo, nakita ko si Lira na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tila balisa. Lumapit ako sa kanya hindi upang makipagtalo, kundi upang makipag-usap. Lyra, sabi ko, hindi ko nais na mag-away tayo. Hindi ko nais na maging kalaban mo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Amara, alam kong ikaw ang dapat na tagapagmana. Ngunit may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang mga taong nasa likod natin, ang mga desisyon na kanilang ginagawa para sa atin, hindi natin ito maiiwasan. Masakit ang kanyang mga salita, ngunit totoo. Ang aming kaharian ay nasa gitna ng alingawngaw at tensyon. Ang mga tauhan sa palasyo ay tila nagkakasabwat at ang aming ama, ang hari, ay tila wala sa kanyang sarili. Ang kanyang kalusugan ay bumababa at ang kanyang mga desisyon ay palaging pinagdududahan. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan naming magpatuloy. Isang lihim ang lumitaw, isang lihim na sumira sa aking pananaw sa kaharian. Nakahanap ako ng isang lumang dokumento sa silid-aklatan na nagsasaad na ang aming ama ay may isang hindi kilalang anak, isang tagapagmana mula sa ibang kaharian. Ang dokumentong ito ay tila sinadya upang itago, ngunit sa isang pagkakataon, natuklasan ko ito. Ang katotohanan ay hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang lahat ng ito ay naglalagay ng mas malaking tanong sa aming pamilya. Sino ang tunay na nararapat na magmana ng trono? Binalak kong sabihin ito kay Lyra, ngunit sa huli, nagdesisyon akong itago ito muna. Sa halip, nagpatuloy ako sa aking mga tungkulin bilang prinsesa, habang si Lyra ay tila nag-iisip ng kanyang sariling plano. Nararamdaman ko ang pagbabago sa hangin, ang alingasngaw ng digmaan na hindi pa man nagsisimula. Lumipas ang mga araw at ang tensyon sa palasyo ay lalong lumala. Dumating ang araw ng pagpili kung saan ang aming ama ay magpapahayag ng kanyang desisyon tungkol sa kanyang tagapagmana. Ako'y naglalakad sa bulwagan ng palasyo. Ang aking puso ay puno ng kaba. Alam kong hindi ito magiging madali. Sa aking pagpasok, nakita ko si Lyra sa kabilang dulo ng bulwagan, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang aming ama ay tumayo sa harap ng lahat at nagsalita, "Ang aking mga anak, oras na upang pumili ng bagong tagapagmana ng kaharian ng Lumina. Isa sa inyo ang aangat upang pamunuan ang ating mga tao sa mas magandang kinabukasan." Habang siya'y nagsasalita, naramdaman ko ang bigat ng dokumentong iyon na nasa aking bulsa. Ang lihim na ito ay tila nagbabanta sa akin, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Ang pagpili ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa kinabukasan ng kaharian. Kami ay naging mga mandirigma sa loob ng palasyo, hindi ng mga espada kundi ng puso at isipan. At sa sandaling iyon, habang ang aming ama ay naglabas ng isang huling salita, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang estranghero na may hawak na isang selyo ng ibang kaharian ang nagpakilala sa kanyang sarili bilang anak ng aming ama, ang lihim na tagapagmana. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan at takot at sa isang iglap, ang aming mundo ay nabaliktad. Nang makita ko ang estranghero, sa halip na magalit, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at sa isang sandali naisip ko na marahil ito ang sagot sa aming mga problema. Ngunit hindi ko pa alam kung ano ang magiging reaksyon ni Lyra. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat sa isang hindi matitinag na determinasyon. Ano ang kanyang gagawin sa susunod? Ito ang tanong na bumabagabag sa akin habang ang estranghero ay lumapit sa amin. Dala ang bagong pag-asa at banta sa aming kaharian.
Ang aming laban ay hindi pa tapos at ang kwento ng dalawang prinsesa ay patuloy pa rin sa likod ng mga lihim at pag-asa. Ako si Isabela, ang prinsesang panganay ng kaharian ng Valeria. Sa mga nakaraang taon, naging masalimuot ang relasyon namin ng aking kapatid na si Anya, ang prinsesang bunso. Kahit na kami magkapatid, hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan namin, lalo na't pareho kaming may layunin na pamunuan ang aming kaharian. Sa kabila ng aming mga tunggalian, hindi ko inaasahan ang mangyayari sa araw na ito na magbibigay daan sa isang malaking pagbabago sa aming kapalaran. Nagsimula ang lahat sa pagtitipon ng mga maharlika sa palasyo, isang okasyon na dinadaluhan ng mga kapwa maharlika mula sa iba't ibang kaharian. Habang abala ang lahat sa pag-uusap at pagsasaya, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Isang uri ng pag-aalinlangan na tila bumabalot sa hangin. Sa gitna ng pagtitipon, narinig ko ang bulong-bulungan tungkol sa mga lihim na plano ni Anya na agawin ng trono. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magalit sa kanyang balak. Ngunit sa halip na magpadalos-dalos, nagdesisyon akong kausapin siya ng sarilinan. Sa aming pagkikita sa hardin ng palasyo, kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bahagi sa akin na humanga sa kanyang tapang at lakas ng loob. Anya, sabi ko, ano ang balak mo? Bakit mo nais agawin ng trono? Ngumiti siya, isang ngiti na may halong lungkot at pag-asam. Isabela, alam mo naman na mula pa sa pagkabata pinapangarap ko ang araw na ito. Hindi ko ibig na agawin ng kaharian para sa sarili kong kaligayahan. Nais ko lang na magkaroon ng pagkakataon na maglingkod at baguhin ang Valeria para sa ikabubuti ng lahat. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang puso, ngunit hindi ko pa rin maalis ang agam-agam sa aking isipan. Paano mo magagawa iyon, Anya? Pareho tayong may responsibilidad na iangat ang kaharian. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling, kundi kung paano natin magagampanan ang ating tungkulin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa narinig namin ang malakas na pagsabog mula sa bulwagan ng palasyo. Agad kaming tumakbo pabalik at doon namin nakita ang kaguluhan. Ang mga tao'y nagkakagulo at sa gitna ng kaguluhan ay si Amara, ang punong mangkukulam ng kaharian. Isabela, Anya, ngayon ang oras ng inyong pagsubok, sabi ni Amara. Ang kapalaran ng Valeria ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ito ba'y bahagi ng isang mas malaking plano. Napansin ko ang kakaibang liwanag sa mata ni Amara, tila ba mayroong siyang lihim na hindi namin alam. Ano ang ibig mong sabihin, Amara? Tanong ko habang si Anya'y tahimik na nagmamasid sa paligid. Mayroong propesiya, sagot ni Amara, na nagsasabing ang dalawang prinsesa ng Valeria ay maglalaban para sa trono. Ngunit sa kanilang pagkakaisa, ang tunay na kapangyarihan ng kaharian ay magigising. Sa mga salitang iyon, nagkamalay ako sa bigat ng aming sitwasyon. Hindi ito tungkol sa aming personal na ambisyon, kundi tungkol sa kapalaran ng buong kaharian. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naramdaman kong kailangan naming magkaisa ni Anya para sa mas malaking layunin. Anya, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay, maaring magkaiba ang ating pananaw, ngunit pareho ang ating nais para sa Valeria. Magtulungan tayo upang makamit ang propesiyang ito. Ngumiti siya sa akin, isang mangiti na puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami makapagplano ng aming susunod na hakbang, narinig namin ang isang misteryosong tinig mula sa likuran ni Amara. Hindi niyo kailangang magkaisa sapagkat ang tunay na kaharian ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Napalingon kami at doon namin nakita ang figura ng isang makapangyarihang nilalang. Isang nilalang na hindi namin inaasahang makikita sa aming harapan. Siya ay si Erix, ang maharlikang mangkukulam na matagalan na naming itinuring na kaibigan.
Erix, sigaw ni Anya. Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Erix, isang nangiti na puno ng misteryo at puot. Ang inyong pagkakaisa ay hindi sapat. Ang tunay na kapangyarihan ng Valeria ay nasa akin at kayo'y aking pagsisilbihin para sa aking layunin. Sa kanyang pahayag, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking katawan. Ang takot ay bumalot sa aking puso, ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na labanan ang anumang panganib na darating. Sa gitna ng kaguluhan, kami ni Anya ay nagkatitigan at sa aming mga mata ay naroroon ang panibagong determinasyon. Ngunit alam namin na sa pagdating ni Erix, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ano ang kapalaran ng Valeria? Kami ba ay magiging sapat upang iligtas ang aming kaharian? O kami magiging kasangkapan sa mas madilim na plano ni Erix? Ang mga katanungan ay bumabalot sa aming isipan at sa kabila ng takot, kami nagpasya na harapin ang anumang kapalaran na naghihintay. Ako si Prinsesa Elara, ang panganay sa 2 prinsesa ng kaharian ng Astralis. Sa aming kaharian, ang mga batas ay tila nakatatak na sa bato. Ang panganay na anak na babae ang nagmamana ng trono, pero ang aking nakababatang kapatid na si Prinsesa Althea ay may ibang pananaw sa tradisyon. Sa aming paglalakbay sa kaharian, nagkaroon ng alingasngas tungkol sa kanyang mga plano na baguhin ang nakagawiang patakaran. Mula pagkabata, kami ni Althea ay walang lihim na hindi pinagsasaluhan. Ngunit habang lumalaki, unti-unti kong napansin na ang kanyang pagtingin sa kaharian ay puno ng mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan. Siya ang tipo ng prinsesa na hindi lamang sumusunod sa utos, kundi nagtatangkang baguhin ito. Isang araw habang naglalakad kami sa hardin ng palasyo, ibinulong ni Althea ang kanyang balak. Ate, hindi ba natin maaaring baguhin ang tradisyon? Hindi ba pwedeng ang kaharian ay pamunuan ng prinsesa na mas may kakayahan, hindi lamang dahil siya ang panganay? Nagulat ako sa kanyang tanong. Bagamat alam kong may mga agam-agam siya, hindi ko inasahan na hahantong siya sa ganitong direksyon. Althea, ang batas ay batas. Hindi natin ito basta-basta mababago. Sagot ko, pilit na inuudyukan ng aking kapatid na itigil ang mga ganitong ideya. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, pinakita niya sa akin ang kanyang plano, isang mapa ng kaharian at mga hakbang sa pagbabagong nais niyang mangyari. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan, ate. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas makakabuti sa ating mga nasasakupan. Sa tingin ko, may mga bagay na maaari kong gawin kapag ako ang namuno. Sa mga sumunod na araw, lalong naging abala si Althea sa kanyang mga plano. Nakita ko ang kanyang dedikasyon, ang kanyang determinasyon na baguhin ang takbo ng kasaysayan ng aming kaharian. Sa kabila ng kanyang kabataan, may kakaibang talino at tapang siya na hindi ko maikakaila. Ngunit sa kabila ng kanyang sigasig, alam kong magiging masalimuot ang kanyang hinahangad. Ang mga tagapayo ng aming ama ay mahigpit na kumakapit sa tradisyon. Dumating ang araw ng pag-aalay sa banal na templo, isang seremonya kung saan ang susunod na tagapagmana ng trono ay itinatalaga. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin at sa bawat hakbang ko patungo sa altar, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa gilid ng aking mata, nakita ko si Althea. Nakatingin sa akin, puno ng pag-asa at pangarap. Sa gitna ng seremonya, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ang mga ilaw sa templo ay biglang nagpatay-sindi at ang hangin ay tila nagbago ang ihip. Bumukas ang mga pintuan ng templo at pumasok si Althea, kasama ang ilang tagapayo na hindi ko inaasahan na kakampi niya. Prinsesa Elara, hindi ko intensyon na guluhin ang seremonya, ngunit may kailangan akong ipahayag, wika ni Althea habang naglalakad papunta sa altar. Hindi ako nag-iisa sa aking hangarin na baguhin ang tradisyon ng aming kaharian.
Ang mga tao ay nararapat na magkaroon ng pinunong makikinig at kikilos para sa kanilang kabutihan, hindi lang dahil sa nakagawiang batas. Isang bulong ang kumalat sa mga nakikinig. Ang mga tagapayo ng aming Ama ay nagkatinginan, ang ilan ay may pagkabahala, ang iba na may pag-asam. Sa pagkakataong iyon, ang aking puso'y napuno ng takot at pag-aalala. Ngunit may isang bahagi sa akin ang humanga sa tapang ng aking kapatid. Alam kong hindi kami magkasalungat kundi magkaiba lamang ng pananaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tinig ng aming ama, Hari Alden. Anong klasing pagbabago ang iyong hinahangad, Altia? Sa kanyang sagot, naramdaman ko ang lalim ng kanyang damdamin. Ama, nais kong magkaroon ng kalayaan ng ating mga nasasakupan, ang kakayahan na pumili ng pinuno batay sa kanilang kakayahan at hindi sa kanilang posisyon sa pamilya. Ang mga salita niya ay tila isang sibat na tumama sa puso ng mga tagapayo at ng mga tao. Alam kong ito ang simula ng isang mahaba at masalimuot na diskurso sa aming kaharian. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang lihim na bumabalot sa aming pamilya ang hindi pa nalalaman ng lahat. Sa likod ng mga ngiti at dasal ng aming mga magulang, may isang lihim na matagal nang itinatago. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Sa gabing iyon, habang nag-iisa ako sa aking silid, narinig ko ang pag-uusap ng aming mga magulang. Isang pangalan ang lumutang, isang pangalan na hindi ko inaasahan, isang prinsesa na matagal nang nawala sa kasaysayan ng aming angkan. At doon ko naisip, hindi lamang kami ni Altia ang nakikipaglaban para sa kaharian. May isa pang prinsesa, isang kapatid na hindi pa namin nakikilala, na maaaring magpabago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang kanyang pagdating ang tunay na magpapasya sa kapalaran ng kaharian ng Astralis. Sa mga araw na nagdaan, ang katahimikan ng palasyo ay tila naging isang mapanlinlang na maskara. Nagtatago sa likod nito ang alingawngaw ng paparating na digmaan. Ako, si Prinsesa Elena, ang panganay, ay patuloy na nagmuni-muni sa aking responsibilidad bilang tagapagmana ng trono. Sa kabila ng paminsang pag-aalinlangan, pinilit kong ipakita ang aking lakas sa harap ng aking mga nasasakupan. Ngunit sa kabila ng aking matibay na pananalig, ang aking puso ay puno ng pag-aalala para sa aking kapatid na si Prinsesa Leila, ang bunso. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa ibabaw ng kaharian, natanggap ko ang balita na si Leila ay nagtipon ng hukbo sa kabila ng ilog sa layuning agawin ang trono mula sa akin. Hindi ko akalain na ang kanyang ambisyon ay aabot sa ganitong sukdulan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naniniwala akong ang aming pagmamahalan bilang magkapatid ay hindi basta-basta masisira ng kapangyarihan. Sa araw ng laban, nagtipon kami sa isang malawak na kapatagan na pinaghihiwalay ng ilog, ang simbolo ng aming pagkakahati. Ang kanyang hukbo ay tila isang anino na nakapalibot sa kanya, habang ang akin ay puno ng mga mandirigmang handang ipagtanggol ang kanilang prinsesa. Sa gitna ng kapatagan, naroon kami, dalawang prinsesa, parehong may adhikaing naghahari sa aming mga puso. Leila, tawag ko, umaasang may pag-asa pang mapagkasundo ang lahat. Hindi ba natin kayang ayusin ito nang hindi nag-aaway? Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi ko na siya makilala. Elena, alam mo ang totoo. Hindi mo dapat pinilit na makuha ang trono. Alam kong kaya kong pamunuan ang kaharian ng mas mabuti. Hindi ko napigilan ng kirot sa aking dibdib. Sa kabila ng kanyang galit, alam kong ang kanyang mga salita ay puno ng sakit na matagal na niyang dinadala. Leila, ang trono ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ang pamumuno ay tungkol sa pagmamahal at pagtutulungan. Sa isang iglap, ang laban ay nagsimula.
Ang mga espada ay kumislap sa ilalim ng araw, ang mga palaso ay lumipad na parang mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ko ang aking kapatid, umaasang maabot siya. Sa bawat hakbang, ang ingay ng digmaan ay tila isang awitin ng kalungkutan, isang paalala ng aming pagkakaiba. Habang lumalapit ako kay Leila, nakita ko ang kanyang pagod na mukha. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Leila, sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Maaari pa nating baguhin ito. Ngunit bago pa man siya nakasagot, isang malakas na pagsabog ang dumating mula sa likod ng kanyang hukbo. Ang lupa ay yumanig at ang mga mandirigma ay nagtakbuhan sa kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang makapangyarihang figura ang lumitaw mula sa usok, isang estranghero na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mga mata ay tila may apoy at ang kanyang presensya ay nagdala ng takot sa lahat. Ang kaharian na ito, sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan, ay hindi para sa inyong dalawa. Ako ang tunay na tagapagmana ng trono. Sa sandaling iyon, napagtanto namin ni Leila na may mas malaking banta kaysa sa aming hidwaan. Sa gitna ng laban, kami ay naging magkakampi. Pinilit na magkaisa laban sa bagong kaaway. Ang aming pagkakaiba ay nawala at ang aming pagmamahalan bilang magkapatid ay muling nabuhay. Hindi namin inaasahan ang ganitong pagbabago, ngunit sa kabila ng panganib, kami ay nagkaisa para ipaglaban ang aming kaharian. Sa dulo ng araw, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, kami ni Leila ay nakatayo sa harap ng palasyo. Alam na ang laban ay hindi pa tapos. Ang estranghero ay naglahong parang anino, ngunit ang kanyang presensya ay nag-iwan ng marka sa aming mga puso. Elena, sabi ni Leila, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Alam kong kaya natin ito, magkasama. Sa kabila ng aming hidwaan, ang aming pagmamahalan ay nagtagumpay. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, alam naming ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang estranghero ay bumalik sa kadiliman, ngunit alam naming hindi siya magtatagal doon. Sa huling sandali, habang kami ay naglalakad patungo sa palasyo, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila isang babala. Ang kaharian ay nasa panganib at ang aming pagsasama bilang magkapatid ang tanging pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, ang tanong ay nananatili. Sino ang estranghero na iyon at ano ang tunay niyang layunin? Sa kabila ng aming pagkakaiba, palaging may isang bagay na nag-uugnay sa akin at sa aking kapatid na si Amara. Ang aming pagmamahal sa kaharian. Ako si Elara, ang prinsesang panganay at sa loob ng maraming taon, pinalaki akong may pananabik sa araw na ako'y magiging reyna. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Nagsimula ang lahat nang biglang nagkasakit ang aming ama, ang hari. Ang sakit na ito ay tila walang lunas at unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Bilang panganay, natural na inaasahan ng lahat na ako ang susunod sa trono. Ngunit si Amara, ang aking kapatid na bunso, ay may hindi inaasahang tapang at talino na pumukaw sa puso ng mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang suporta kay Amara. Nakita ng mga mamamayan ang kanyang malasakit sa kanilang kalagayan. Sa kanyang mga mata, nababanaag ang pag-asa at pagbabago. Habang siya ay naglalakbay sa bawat sulok ng kaharian, nag-iiwan siya ng marka sa puso ng bawat taong kanyang nakakasalamuha. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano nga ba ang mas mahalaga, ang aking karapatan o ang kagustuhan ng mga tao? Sa gitna ng aming tahimik na kompetisyon, isang gabi habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, sumiklab ang isang hindi inaasahang rebelde sa kaharian. Ang mga taong hindi nasisiyahan sa pamamahala ng aming ama ay nagpasya ng mag-alsa. Nakaramdam ako ng kaba at nakita ko ang takot sa mga mata ni Amara. Ngunit sa kabila ng iyon, hindi siya nagpatalo sa takot.
Elara, kailangan nating kumilos ngayon. Sabi ni Amara, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa trono, tungkol ito sa kaligtasan ng ating mga tao. Nag-aalangan man, alam kong may katwiran siya. Kung magpapatuloy ang kaguluhan, baka tuluyan nang bumagsak ang aming kaharian. Kaya't sa gabing iyon, nagpasya kaming magkaisa. Sa aming paglalakbay upang makipag-usap sa pinuno ng rebelding grupo, nadiskubre namin ang isang lihim na matagal nang itinatago sa amin. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, nakilala namin si Kael, ang leader ng mga rebelde. Sa kanyang mga kwento, nalaman namin ang katotohanan na bumaliktad sa aming mundo. Ang aming ama ay may lihim na kasunduan sa isang makapangyarihang bansa kapalit ng mga yaman ng kaharian. Ang kasunduang ito ang nagdala ng hirap sa karamihan ng aming mga mamamayan. Sa bawat taon, lalong lumalala ang kanilang kondisyon dahil sa mataas na buwis at sa pilitang paggawa. Kung hindi ninyo kami tutulungan, tuluyan nang mawawala ang ating kaharian. Sabi ni Kael, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at galit. Bumalik kami sa palasyo, dala ang bagong kaalaman. Nagulo ang aming mundo at naguluhan ako sa dapat naming gawin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Kailangan naming magtulungan upang iligtas ang kaharian. Pumayag si Amara na makipag-usap sa mga tagapayo ng hari, habang ako naman ay nakipagkasundo kay Kael upang matigil ang kaguluhan. Habang kami ay abala sa pag-aayos ng problema, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagkakaisa. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang kapangyarihan ng aming pagsasama. Ngunit sa likod ng aking isipan, natatakot ako sa posibilidad na ang katotohanan ay magdulot ng mas malaking kaguluhan. Isang linggo ang nakalipas at unti-unting nanumbalik ang kapayapaan sa kaharian. Sa kabila ng hirap, napagtanto ko ang halaga ng pakikinig sa boses ng mga tao. Sa araw ng koronasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang naglalakad ako patungo sa trono, biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok si Amara, dala ang isang liham mula sa hari. Elara, bago pa man siya nagkasakit, nais ng ating ama na ipaalam sa iyo ang kanyang desisyon. Nais niyang ikaw ang maging reyna, ngunit may kondisyon. Sabi ni Amara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kailangan mong ibahagi ang iyong kapangyarihan sa akin, sa ating kaharian. Sa pagkabigla, hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ngunit sa loob ng aking puso, alam kong ito ang tamang hakbang. Sa aming pagkakaisa, mas maraming magagawa at mas magiging matatag ang aming pamumuno. Habang nagtitipon ng mga tao sa bulwagan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, naroroon si Amara, handang tumulong. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto para sa aming kaharian, isang pamumuno na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Ngunit habang nag-uumpisa kaming mamuno, isang misteryosong estranghero ang dumating sa palasyo. Dala ang isang mahiwagang pahayag. Ang tunay na panganib ay hindi sa loob ng kaharian, kundi sa labas. At kayo, mga prinsesa, ang susi sa pag-iwas sa kapahamakan. Ano ang kahulugan ng babalang ito? Sino ang estranghero? Sa kabila ng tagumpay, isang bagong banta ang bumabalot sa aming kaharian. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano kami maghahanda. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng buwan, nakatayo ako sa balkonahe ng palasyo, pinagmamasdan ng kabuuan ng aming kaharian. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa akin, ngunit ang init ng aking damdamin ay higit na mas matindi. Ako si Amara, ang prinsesang panganay, at sa kabila ng lahat ng naganap, ang gabing ito ay tila isang makapangyarihang paalala ng mga bagay na hindi pa natatapos. Matapos ang aming pag-uusap kanina ni Serafina, ang aking kapatid na bunso, ramdam ko ang bigat ng aming sitwasyon.
Ang aming kaharian ay nasa bingit ng pagbabago at kami ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa aming pamilya, ako ang palaging inaasahan na susunod na mamumuno. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang husay at talino ni Serafina. Ang kanyang kakayahang magpasiya at ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa mga tao ay hindi maikakaila. Sa kabila ng aming pagkakaiba, alam kong pareho kaming may kakayahan, ngunit ang tanong ay sino ang mas nararapat. Habang nakatanaw ako sa kagubatan sa dulo ng kaharian, naalala ko ang mga masasayang panahon nang kami ni Serafina ay naglalaro sa mga hardin ng palasyo. Noon, walang alitan, walang kompetisyon, tanging kaligayahan lamang. Ngunit dumating ang sandali na kailangan naming pumili at ang pagkakaibang ito ay nagdulot ng pag-aaway na hindi inaasahan. Ang aming mga tagasunod ay nagkanya-kanya ng panig. Ang ilan ay sumusuporta sa akin. Ang iba naman ay kay Serafina. Ang mga alingas-ngas ng hinanakit at pag-aalinlangan ay tila nakadagdag sa bigat ng aking mga balikat. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maiwasan ang magtanong sa sarili, ano nga ba talaga ang aking hangarin? Ang maging reyna dahil iyon ang aking pinangarap o ang masigurado na ang kaharian ay nasa mabuting kamay? Kahit pa iyon ay hindi sa akin, alam kong ganito rin ang tanong na bumabagabag kay Serafina. Sa kabila ng aming labanan, ramdam ko ang kanyang pag-aalala sa kaharian. Pareho kaming naguguluhan, pareho kaming natatakot sa maaaring mangyari. Habang naglalakad ako pabalik sa loob ng palasyo, narinig ko ang malumanay na pagtapak ni Serafina sa marmol na sahig. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Amara, sambit niya, napag-isipan mo na ba kung ano ang plano mo? Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga, hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sa totoo lang, Serafina, hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko ay mahal ko ang ating kaharian at ang mga tao nito. Ngumiti siya ng bahagya. Ang kanyang nangiti ay may halong lungkot at pag-asa. Pareho tayo, ate. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan nating magpasiya. Hindi pwedeng magtagal ang hindi pagkakaintindihan natin. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dumampi sa akin, isang paalala ng aming pagkakapatid. Ang kanyang hawak ay tila nagbigay ginhawa sa aking naguguluhang isipan. Hindi ko alam kung paano natin aayusin ito, ngunit sigurado ako na kaya natin. Magtulungan tayo. Sumang-ayon ako at sa sandaling iyon, nagdesisyon kami na kailangan naming harapin ang isa't isa, hindi bilang magkaribal, ngunit bilang magkakapatid na may iisang hangarin. Naglakad kami pabalik sa bulwagan ng palasyo, kung saan nag-aabang ang aming mga tagapayo. Sa gitna ng bulwagan, nakita namin ang isang misteryosong sulat na nakapatong sa mesa. Ang sulat ay mula sa isang hindi kilalang pinagmulan at sa pagbukas namin nito nakasaad. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tunay na tagapagmana ay dapat magpakita. Isang pagsubok ang naghihintay sa inyong dalawa, isang pagsubok na susukat sa inyong kakayahang mamuno. Sa huli, ang kaharian ay malalaman kung sino ang nararapat. Nagkatinginan kami ni Serafina, parehong naguguluhan at nag-aalala. Ang sulat ay tila isang hamon na hindi namin inaasahan. Isang pagkakataon upang patunayan ang aming mga sarili, ngunit ito rin ay isang panganib na maaaring magdala ng mas malaking alitan sa aming pamilya at kaharian. Sa puntong iyon, alam namin na wala ng atrasan. Kailangan naming harapin ang pagsubok, ngunit sa parehong oras, kailangan naming alamin kung sino ang nasa likod ng misteryosong sulat na ito. Ang gabi ay nagbigay ng isang bagong liwanag, isang bagong landas na tatahakin namin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili. Sino ang tunay na nararapat na mamuno sa kaharian?
Sa aking paglalakbay sa loob ng kastilyo, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa aking puso. Ako si Elara, ang prinsesang panganay ng kaharian ng Arendelle. Sa kabila ng aking mga tungkulin at responsibilidad, isang pangunahing tanong ang patuloy na gumugulo sa akin. Paano ko maipapakita sa aming mga mamamayan na ako ang nararapat na mamuno sa kaharian? Mula nang bumalik ang bunso kong kapatid na si Lyra mula sa kanyang pag-aaral sa malayong lupain, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kastilyo. Ang kanyang presensya ay tila isang malamlam na bituin na nagpapaliwanag sa dilim, kaya't hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Ngunit higit pa roon, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya, isang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Nagpasiya akong hanapin ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa aking pagbabalik tanaw sa mga alaala ng aming pagkabata, naalala ko ang isang silid sa loob ng kastilyo na bihira naming puntahan. Isang silid na palaging nakasara at tila ipinagbabawal sa amin. Ang silid na iyon ay nasa pinakadulong bahagi ng hilagang pakpak ng kastilyo, malapit sa tore kung saan madalas na bumubuo ng mga ulap ang hangin. Isang gabi, habang ang kastilyo'y tahimik at ang mga ilaw ay patay na, nagpasya akong pumunta sa nasabing silid. Isang kakaibang damdamin ang bumabalot sa akin habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang paglapit sa isang katotohanan na matagal nang itinatago. Nang makarating ako sa harap ng pintuan, napansin kong ito'y may kakaibang ukit. Isang simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit tila pamilyar. Dinukot ko ang susi na matagal ko nang itinago. Isa itong susi na natagpuan ko sa lumang kahon ng aking ina bago siya pumanaw. Marahang pumasok ang susi sa butas at sa isang iglap, bumukas ang pinto. Ang silid ay puno ng alikabok at mga lumang kasangkapan, ngunit ang aking mata ay nahumaling sa isang bagay na nakatago sa sulok, isang lumang libro na tila puno ng lihim. Sa pagbuklat ko ng mga pahina, nakita ko ang mga tala na isinulat ng aming ina. Ang mga tala na iyon ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa aming pamilya, mga pangarap at isang propesya na tila nag-uugnay sa aming kapalaran. Nakasaad doon na ang bunso sa aming magkapatid ay may taglay na kapangyarihang magliligtas sa kaharian sa oras ng matinding panganib. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang aking natuklasan. Ang aking kapatid na si Lyra na palaging kinikilala sa kanyang katalinuhan at kabaitan ay mayroong kapangyarihang higit pa sa aming inaasahan. Ngunit paano kung ang kapangyarihang ito ay maging dahilan ng pag-aaway namin? Paano ko haharapin ang katotohanan ito na may potensyal na baguhin ang takbo ng aming buhay? Habang ako'y nagmumuni-muni sa silid, narinig ko ang marahang yabag papalapit. Agad kong isinara ang libro at humarap sa pintuan. Sa pag-aakalang ako'y nag-iisa, ang aking puso'y tumigil sa pagdaloy ng dugo nang makita ko si Lyra sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-aalala at pag-usisa. "Elara," sabi niya, "ano ang ginagawa mo rito?" Sa kanyang tanong, hindi ko alam kung paano sisimulan ang aking paliwanag. Ngunit alam kong hindi ko na maitatago pa ang aking natuklasan. Sa halip, iniabot ko sa kanya ang libro. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon, nagkaroon kami ng tahimik na pag-unawa. "Alam mo ba ang tungkol sa propesiya?" Tanong ko. Tumango siya at sa kanyang matay nakita ko ang takot at pag-aalala. "May nararamdaman akong pagbabago sa hangin, Elara. May paparating na panganib at hindi ko alam kung paano natin ito haharapin." Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng bagong determinasyon. Hindi ito ang oras para sa pag-aaway o pagkakawatak-watak. Sa halip, ito ang oras para sa pagkakaisa at pagtutulungan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa aming pagkakahawak ay naramdaman ko ang kapangyarihang taglay niya, isang kapangyarihang magliligtas sa aming kaharian.
Ngunit sa likod ng aming pag-uusap, may nararamdaman akong presensya. Isang presensya na hindi namin inaasahan. Sa silid na iyon, may isang figura na nagtatago sa likod ng mga lumang kurtina. Ang presensya ay tila isang anino na nagmamasid sa amin, naghihintay ng tamang oras para bumida sa kwento ng aming buhay. Sa paglingon ko, nakita ko ang anino. Ngunit bago ko pa man ito makilala, biglang naglaho ito, iniwan kami ni Lira na may mga tanong at takot sa aming mga puso. Sino ang anino sa likod ng kortina? At ano ang kanyang balak sa aming kaharian? Sa aming pagtuklas sa lihim, alam kong hindi ito ang huling kabanata ng aming kwento. Sa halip, ito'y simula ng mas malaking laban. Isang laban na maghuhubog sa aming kapalaran at tadhana ng buong Arandel. Ako si Elara, ang prinsesang panganay ng kaharian ng Aldoria. Sa loob ng maraming taon, ako ang nakatakdang tagapamana ng korona. Sa aking isipan, matagal ko nang inihanda ang sarili sa responsibilidad na ito. Ngunit sa kabila ng aking mga inaasahan, narito ako ngayon sa harap ng isang sitwasyong hindi ko akalaing darating. Ang aking kapatid na si Arya, ang prinsesang bunso, ay nagpakita ng kakaibang tapang at talino na hindi ko maikaila. Sa kanyang mga aksyon, tila hinahamon niya ang aking karapatan sa trono. Isang umaga, habang naglalakad ako sa hardin ng palasyo, narinig ko ang usapan ng mga maharlika. Si Prinsesa Arya ay may pagpapakita ng katalinuhan na hindi natin inaasahan mula sa isang bunso, sabi ng isang tagapayo. Baka siya ang mas karapat-dapat na maging reyna. Mga salitang tila mga patalim na tumusok sa aking puso. Hindi ko inasahan ang ganitong sitwasyon. Kanino ko ba dapat ipaglaban ang trono? Sa kapatid kong si Arya, na tila may mas malalim na pangarap para sa kaharian, o sa sarili kong mga pangarap at inaasahan. Isang araw, nagpasya akong kausapin si Arya. Sa aming lihim na tagpuan sa ilalim ng lumang puno ng ahorn, naglakas loob akong tanungin siya, Arya, bakit tila hinahamon mo ang aking posisyon bilang tagapamana ng trono? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab ng determinasyon. Ate Elara, hindi ko intensyon na agawin ang trono mula sa iyo. Ngunit nararamdaman ko na may tungkulin akong tuparin para sa ating kaharian. Sa aking puso, alam ko na iba ang landas na nakalaan para sa akin. Napatigil ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Sa kabila ng aming kompetisyon, naroon ang kanyang pagmamahal sa kaharian na pareho naming minahal. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano nga ba ang tunay na mahalaga? Ang posisyon o ang layunin para sa kaharian? Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao sa palasyo ay tila nagbago ang tingin kay Arya. Mas maraming tagapayo ang kumikiling sa kanya, hinihikayat siya sa kanyang mga plano para sa pagbabago sa kaharian. Ang aking takot ay unti-unting lumalaki, ngunit sa kabila nito, isang bahagi ng puso ko ang humahanga sa kanyang tapang at dedikasyon. Sa gitna ng kaguluhan ng aking damdamin, isang balita ang dumating na nagpagulo lalo sa sitwasyon. Isang lihim na mensahe mula sa ibang kaharian. Ang kaharian ng Eldoria ang natanggap ko. Ayon sa mensahe, may paparating na panganib na magmumula sa kanila at ang kanilang hari ay may balak na sakupin ang Aldoria. Alam kong kailangan kong kumilos. Ngunit paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon kung ako mismo ay hindi sigurado sa aking posisyon? Muli kong hinarap si Arya. Sa pagkakataong ito ay may halong takot at pag-asa. Arya, may mas malaking problema tayong hinaharap ngayon. Ang Eldoria ay may masamang balak laban sa ating kaharian. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong gulat, ngunit determinasyon. Ate, kailangan nating magtulungan. Hindi ito tungkol sa trono ngayon. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng ating mga tao.
Sa kabila ng aming kompetisyon, ang aming pagmamahal para sa kaharian ang nagbuklod sa amin. Napagtanto ko na ang aming laban ay hindi laban sa isa't isa, kundi laban sa mga panganib na nagbabanta sa aming kaharian. Ngunit sa kabila ng pagkakaisa namin ni Arya, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang lihim na mensahe ay may dagdag na detalye. Ang hari ng Eldoria ay may kasabwat sa loob ng Aldoria, isang taong may mataas na posisyon sa palasyo. Ang taong ito ay naglalagay sa amin sa panganib at hindi namin alam kung sino siya. Sa puntong ito, naramdaman ko ang malamig na hangin ng takot na bumalot sa akin. Sino sa aming mga tagapayo ang nagtaksil? Sino ang naglalagay sa aming kaharian sa panganib? Sa gitna ng aming laban para sa trono, isang mas malalim na laban ang nagbabanta. Hindi namin alam kung kanino kami magtitiwala. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng aming pagkakaisa, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Ang aming laban para sa kaharian ay hindi lamang laban sa trono, kundi laban sa isang lihim na kaaway na nagkukubli sa likod ng ngangiti at pangako. Sa pagkakataong ito, kailangan naming magtulungan ni Arya upang iligtas ang aming kaharian. Ngunit paano kung ang aming tiwala ay mailagay sa maling tao? Nag-iwan ang sitwasyong ito ng isang katanungan sa aking isipan. Sa aming pagsubok, sino ang tunay na kalaban? Ako si Lyra, ang prinsesang panganay ng kaharian ng Aramora. Sa nakaraang mga araw, hindi ko inakala na ang kapalaran ng aming kaharian ay magiging masalimuot. Ang aking kapatid, si Althea, ang prinsesang bunso, ay palaging naging mapagbigay at puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay may nakatagong ambisyon na hindi ko natuntun noon. Sa araw na ito, ang araw ng pagtitipon para sa pagpili ng bagong tagapamahala ng kaharian, nagising ako na may bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa kaba o sa hindi ko maipaliwanag na pangamba. Sa aming silid, nakita ko si Althea na nag-aayos ng kanyang korona. Lyra, sabi niya, alam mo bang ang araw na ito ay magtatakda ng ating kinabukasan? Tumango ako habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Oo, Althea. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang desisyon. Naglakad kami patungo sa bulwagan kung saan magaganap ang pagtitipon. Ang mga tao ay nagtipon-tipon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa aming dalawa. Ang aming ama, ang hari, ay nakaupo sa trono. Tila pagod at nag-aalala para sa kinabukasan ng kaharian. Sa kanyang tabi ay ang aming ina na palaging naging sandigan namin sa mga panahon ng pagdududa. Habang papalapit kami sa trono, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila baga nagbabadya ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang aming ama ay tumayo at sa kanyang boses ay narinig ko ang pighati. Mga anak, ang araw na ito ay hindi lamang para sa pagpili ng bagong pinuno, kundi para sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pamumuno. Si Althea ay lumapit sa trono at sa kanyang mga mata ay naroon ang determinasyon. Ama, nais kong ipakita ang aking kakayahan. Ang kaharian ay nangangailangan ng pagbabago at alam kong kaya kong gawin iyon. Napatingin ako sa aming ama at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam ko na si Althea ay may kakayahan, ngunit ang kanyang ambisyon ay tila baga may kasamang panganib. Ako rin, ama, sabi ko, nais kong ipakita ang aking pag-unawa sa pamumuno. Alam ko na may mga bagay na kailangang pangalagaan at hindi lamang basta baguhin. Ang hari ay tumingin sa amin ng buong pag-aalala. Kung gayon, kayo ay maglalaban sa isang pagsubok. Isang pagsubok na magtatakda kung sino ang nararapat na mamuno. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Maglalaban kami ni Althea, hindi ito ang inaasahan ko. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong ito ay pagkakataon para ipakita ang aking kakayahan. Ang pagsubok ay isang paglalakbay sa loob ng kagubatan ng Aramora,
kung saan naroon ang mga sinaunang nilalang na nagtatago ng mga lihim ng kaharian. Kaming dalawa ni Althea ay maglalakbay ng magkasama, ngunit sa huli, ang aming mga desisyon ang magtatakda kung sino ang nararapat. Sa simula, ang paglalakbay ay tila isang karaniwang paglalakbay lamang. Ngunit sa paglipas ng oras, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila baga nagkukwento ng mga nakaraan, mga kwento ng digmaan at kapayapaan. Altia, sabi ko habang naglalakad kami, ano ang iyong balak kung ikaw ang magiging pinuno? Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay may kasamang pag-iingat. Lira, nais kong baguhin ang paraan ng pamumuno. Nais kong ipakita na ang kapangyarihan ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Narinig ko ang kanyang mga salita at naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Ngunit sa likod ng kanyang sinseridad, may mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Sa gitna ng kagubatan, narating namin ang isang bahagi kung saan may isang lumang tore. Ang tore ay tila baga nagtatago ng isang lihim na matagal nang nakalimutan. Pumasok tayo, sabi ni Althea, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Ngunit sa sandaling kami ay pumasok, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang tore ay hindi tulad ng inaasahan ko. Sa loob nito, naroon ang isang lumang libro. Isang libro na naglalaman ng mga lihim ng aming pamilya. Habang binubuklat ni Althea ang libro, may isang pahina na naglalaman ng isang propesya. Isang propesya na nagsasabing ang kaharian ay makakaranas ng digmaan kung ang maling pinuno ang mamumuno. Napatingin kami sa isa't isa at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Sino ang nararapat? Sino ang dapat magligtas sa kaharian? Ngunit bago pa namin masagot ang katanungan, narinig namin ang isang kaluskos. Isang nilalang na hindi inaasahan ang lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at tila baga siya ay handang ipagtanggol ang lihim ng tore. At sa huling sandali, napagtanto ko na hindi lamang kami maglalaban para sa kaharian, kundi para sa aming buhay. Ang oras ay tumigil at ang aming kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ngayon, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nararapat, kundi kung sino ang may lakas ng loob na harapin ang tunay na hamon ng kapalaran. Sa mga huling araw ng taglamig, ang kaharian ng Luminara ay tila nahuhulog sa isang malalim na pag-iisip. Ang mga puno ay nagkakawala ng kanilang mga dahon at ang hangin ay tila puno ng mga bulong ng nakaraan. Ako si Amara, ang prinsesang panganay ng kaharian, at sa mga panahong ito, ang aking puso ay puno ng kalituhan at pagdududa. Ang aking kapatid, si Elara, ay palaging nasa likod ng aking isipan, isang banta at isang kasangga sa parehong pagkakataon. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan naming dalawa. Sa simula, kami ay tila dalawang bituin sa iisang kalangitan, nagliliwanag at nagtutulungan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang aming ilaw ay tila nagsimulang magtunggali sa isa't isa. Ang pagnanais na makuha ang trono ay unti-unting sumibol sa aming mga puso na para bang ang kaharian na ito ay isang mahalagang hiyas na dapat ipaglaban. Sa isang malamig na umaga, habang ako'y naglalakad sa hardin, si Elara ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may kirot din akong nakita sa likod ng kanyang tingin. Amara, simula niya, alam kong pareho tayong nagmamahal sa kaharian na ito. Ngunit kailangan nating magdesisyon kung sino ang nararapat na mamuno. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas nararapat, Elara, sagot ko. Ito'y tungkol sa kung paano natin mapag-iisa ang kaharian. Ang ating tunggalian ay magdadala lamang ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong hindi ito ganoon kasimple. Ang aming ama, ang hari, ay nagkasakit at ang kanyang kondisyon ay lumalala araw-araw. Ang kanyang mga tagapayo ay naguguluhan
at ang mga tao ay nangangamba. Ang pagpili sa susunod na mamumuno ay naging isang pangangailangan na hindi maiiwasan. Sa kabila ng tensyon sa pagitan namin, sinubukan naming magkausap ng masinsinan. Nagplano kami ng isang gabi ng pag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan sa lihim na hardin ng palasyo. Ngunit ang usapan ay hindi nauwi sa inaasahan ko. Sa halip, ito ay naging isang paligsahan ng mga salita, punong-puno ng mga paratang at pagkukulang. Ikaw ang paborito ng ating ama, sabi ni Elara na may halong hinanakit. Palagi kang kanyang pinapaboran kahit na alam niyang kaya ko ring mamuno. Hindi ko hiniling ang pabor na iyon, Elara. Sagot ko, ang aking tinig ay puno ng pagkabigo. Ngunit hindi rin ito nangangahulugan na hindi ko kayang magpatakbo ng kaharian. Ang aming mga salita ay parang mga espada na nagtatagisan sa hangin. Sa kabila ng aming mga pangako na magkaayos, alam kong ang gabi iyon ay nagpamalas ng mas malalim na hidwaan. Naramdaman ko ang pighati sa aking puso na para bang ang aming pagkakaibigan ay unti-unting naglalaho. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang misteryosong tunog ang pumukaw sa aming pansin. Isang kaluskos mula sa likod ng mga puno na tila may anino na nagmamasid sa amin. Pareho kaming tumahimik, ang aming mga mata ay naghahanap sa kadiliman. Sino ang naroon? Ito ba'y isang espiya o isang nilalang na nagtatago? Bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang gagawin, isang figura ang lumitaw. Isang matandang babae na tila nagmula pa sa mga alamat ng aming kaharian. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lihim na kaalaman. Prinsesa Amara, Prinsesa Elara, simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang inyong tunggalian ay hindi lamang tungkol sa trono. May mas malalim na dahilan kung bakit kayo nagtutunggali. Sa kanyang mga kamay ay isang lumang aklat na tila puno ng mga sinaunang lihim. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang mga salita ay parang mga orakulo, puno ng kapangyarihan at misteryo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ang matandang babae ay ngumiti na para bang alam niya ang sagot sa lahat ng aming tanong. Mayroong propesiya na matagal nang nakatago, isang lihim na magbibigay liwanag sa inyong tunggalian. Ngunit hindi ito para sa aking mga labi upang ibunyag. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya kami ng isang misteryo na mas malalim pa sa aming hidwaan. Ano ang propesiyang iyon? Paano ito makakaapekto sa aming kaharian at sa aming kapalaran bilang magkapatid? Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng pagdududa at pag-asa. Sa kabila ng aming tunggalian, alam kong ang aming kapalaran ay hindi pa nakatadhana. Ang propesiyang iyon, ang lihim na iyon, ay maaaring maging susi sa aming hinaharap. Ngunit paano namin ito matutuklasan at ano ang magiging kapalit ng aming kaalaman? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, kami ni Elara ay naiwan na may bagong pag-asa at takot. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang landas na aming tatahakin ay puno ng misteryo at panganib. Ang kaharian ng Luminara ay nakaambas sa gilid ng pagbabago at kami ang susi sa kanyang kapalaran. Sa aking pagkamulat, ni hindi ko inakala na ang araw na ito ay darating. Ang aming kaharian na minsang naging simbolo ng kapayapaan at kasaganaan, ngayon ay binihag ng di may paliwanag na alitan sa pagitan naming dalawang prinsesa, ako, ang panganay, at ang aking kapatid na si Amara, ang prinsesang bunso. Matapos ang huling tagpo sa bulwagan ng hari kung saan kami ay nagkasagutan ng pasigaw, nagpasya akong umalis sa palasyo upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga bulong na may lihim na nagtatago sa likod ng aming trono.
Hindi ko lubos maisip na ang aking kapatid na noon ay aking kakampi at kaibigan ay magiging aking karibal. Ngunit sa mga sumunod na pangyayari, tila ba ang kapalaran ay naglaro at kami itinulak sa magkabilang panig. Habang naglalakbay ako patungo sa matandang kagubatan, kung saan ang mga sinaunang manggagaway ay matagal nang naninirahan. Naramdaman ko ang bigat ng desisyong aking ginawa. Ang hangin ay malamig at tila ba ang mga anino ng kahoy ay may buhay nagmamasid sa bawat hakbang ko. Sa likod ng aking isipan, umuukil-kil ang tanong. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng alitan namin ni Amara? Isang matandang manggagaway ang nagsalita sa akin habang kami nag-uusap sa ilalim ng makapal na ulap ng mga lihim na kumukubli sa aming kaharian. Prinsesa Elena, siya ay nagsimula. Ang kanyang boses ay tila bumubulong sa hangin. Ang inyong kapalaran ay nababalot ng dalawang kapangyarihan, liwanag at dilim. Ang isa'y magdadala ng liwanag sa kaharian at ang isa'y magdadala ng dilim. Subalit sa pagtatapos ng lahat, kayo lamang ang makakapili. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin, umaalingaw-ngaw habang ako'y bumalik sa palasyo. Dala ang bagong karunungan, hindi ko na maibaba ang aking mga mata sa aking kapatid. Siya'y nagbago o marahil ay ako ang nagbago. Ang mga ngiti niya'y tila ba may bahid ng pag-aalinlangan at ang kanyang mga mata'y puno ng lihim na hindi ko mabasa. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa hardin, nagpasya akong magtanong. Amara, wika ko, sinusubukan ng aking kapatid sa kanyang katahimikan. Ano ba talaga ang iyong nais para sa kaharian? Siya'y tumingin sa akin at ang kanyang sagot ay dumating na may pilit na ngiti. Ang nais ko lamang ay ang kapayapaan, Elena. Ngunit tila ba ang mga bituin ay may ibang nais para sa atin? Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng marka sa aking puso, isang misteryo na patuloy na bumabalot sa amin. Sa mga susunod na araw, ang tensyon sa pagitan namin ay tumindi. Ang mga tagapayo ng hari ay nagkakawatak-watak, ang mga sundalo'y nag-aalinlangan sa kanilang katapatan, at ang mga tao sa kaharian ay naguguluhan. Sa kalagitnaan ng isang umaga, isang balita ang dumating na nagbigay ng kilabot sa akin. Mayroong lihim na hukbo na nagtipon sa labas ng kaharian. Ang mga ito ay nagtatago sa likod ng mga bundok, naghahanda para sa isang pagsalakay. Sa oras ng kagipitan, ako'y nagpasya na humarap sa aking kapatid at muling subukan ang kanyang katapatan. Amara, paglapit ko sa kanya, ang aking puso'y kumakabog sa kaba. Kailangan natin ng pagkakaisa ngayon higit sa lahat. Ang ating kaharian ay nasa bingit ng panganib. Siya'y tumingin sa akin, ang kanyang mga matay tila naglalabas sa loob, at sa wakas ay nagwika, Elena, may mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Ngunit hindi ko na kayang itago ang lihim na ito kahit pa ito'y masakit. Naglaho ang kanyang mga hakbang sa likod ng madilim na bulwagan at iniwan niya akong naguguluhan at nababalot ng takot. Ano nga ba ang lihim na iyon? Bakit ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala? Sa gilid ng aking pananaw, nakita ko ang isang anino, isang anyo na kumikilos sa kadiliman. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magtagpo, ngunit isang bahagi nito ay hindi ko pa rin mahulaan. Habang ang gabi lumalalim at ang buwan ay dahan-dahang umaangat sa kalangitan, ang aking isip ay abala sa mga tanong na wala pang kasagutan. Sa bawat hakbang ko patungo sa katotohanan, tila ba ang aking kapatid ay patungo sa dilim. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang aming kaharian ay nasa panganib at kami lamang ang maaaring magligtas. At sa huling sandali ng gabing iyon, nadama ko ang isang kakaibang enerhiya sa hangin. Ang mga bituin ay nagsimulang kumislap ng maliwanag at mula sa dilim, isang tinig ang bumulong sa akin. Ang pagpili mo'y magdadala ng pagbabago. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin ng higit pang tanong kaysa sagot, ngunit isang bagay ang malinaw,
Kami ni Amara ay nasa gitna ng isang labanang hindi lamang para sa isang kaharian, kundi para rin sa aming mga kaluluwa.